Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang paid tutor, Rica Marquez, and welcome po sa ating bagong video tungkol po sa kaibahan ng metal primer at epoxy primer. So ito po ay tanong ng isa nating kapinta na kung ano ang kaibahan ng metal primer at saka epoxy primer. So yun po ang ating i-differentiate ngayon. Now, huwag kayong mag-alala dito sa brand na meron dito, no? Maraming brand naman to, no? Hindi po natin pinupush itong mga brands na to, but just an example po na meron akong available sa baba na pwede nating may pakita sa inyo, no? Ito ay metal primer, no? Makikita nyo kaagad na ito ay metal primer, no? And ito naman ay makikita nyo epoxy primer. That's the unang difference, no? So yun. But bago ko mag-start, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga video, sa lahat ng sumusubaybay, at sa lahat ng mga nag-a-ask ng question regarding po sa ating mga product na pinipictures, no? So yun, unahin po natin ang metal primer. Ang metal primer po ay single component, no? Alisin po natin to. Single component, wala po siyang partner talaga. So single component primer siya na base po sa alkyd base, no? Pag sinabing alkyd, yun po yung pinagsamang acid at saka yung alcohol. Kaya sinabing alkyd, no? That's chemical term naman yun, no? Now, kapag sinabing alkyd, ito ay mga pintura na ginagamitan ng binder na oil, no? Oil siya, made of oil siya para dumikit at magiging film na didikit sa inyong mga pipinturahan, kung anong yung metal na pipinturahan niyo, no? So doon siya didikit. Now, ang pinaka-typical po na example na tinatop coat po dito ay yung quick drying enamel. So ito ay mga conventional paint po ito, metal primer tapos quick drying enamel. Now, ginagamit po yan sa bakal, no, kaya metal, no? Kadalasan before ito talaga yung primer, no? Yan. Okay, so ano ang mixing ratio naman nito? Ang mixing ratio po nito is wala pong mixing ratio kasi single component siya. Ito lang po yun. Ang ratio, ang ilalagay mo lang dito is thinner. Okay, ang thinner naman nito ay paint thinner. Huwag po kayong gumamit ng lacquer thinner dito kasi yung iba gumagamit ng lacquer thinner, mas magastos po pag lacquer thinner kasi mas mabilis po yun mag-evaporate. Hindi po siya design dito. Dapat po dito ay paint thinner. Sabay silang matutuyo at yun po ay sakto na matutuyo yung mula ilalim hanggang taas bago po mag-evaporate po yung ating thinner, no? Actually, ang thinner naman kasi pang ano lang po yan, medium o ease of brushing kung tawagin para madali ihagod, no? So ang maximum po na thinner dito is 10% para hindi po siya masyadong sagi at hindi po siya magmukhang tubig. Okay? Hindi siya ganun kalabnaw. Okay? Now, so yun yung thinner na. Ang application po nito ay pwedeng brush, pwedeng spray, pwede rin roller. Okay? Ang substrate na pinipinturahan nito ay metal. Of course, pag nagpipintura kayo ng metal, nandun na po yung surface preparation natin. Dapat tama po ang ating surface preparation dahil kapag mali ang surface preparation natin, hindi po siya mag-work na maayos, no? Lagi nating sinasabi na ang ating pipinturahan ay walang alikabok, walang oil, walang mga grasa. Kung may mga kalawang man na matatanggal na or isasand natin, no? Kasi ang kalawang kapag natakpan mo ng pintura, ang kalawang nasa ilalim pa rin. So yun yung start na magkakaroon siya ng mga bukol-bukol, no? Kasi pag yung kalawang, dadami pa rin yan pag nasa ilalim. So dapat wala pong kalawang or yung surface preparation na ginagamit natin. Halimbawa, tatanggalin yung mga mahuhulog na bakal, and syempre kung kailangan lagyan ng rust converter, mas maganda. Tapos bago pinturahan, maglagay ng rust degreaser, okay, or pupunasan ulit ng thinner bago siya magpipintura nito. So yun po ang preparation, tamang preparation po kailangan, no?
kahit anong pintura at gaano kaganda yung pintura, kapag mali ang surface preparation o may problema yung surface preparation natin, hindi po yan kakapit or magkakaroon po yan ng tinatawag nating mga paint defects. No? Meron akong mga paint defects before sa mga car paints. So, ito naman ay architectural paint or industrial paint. Gawa tayo ulit ng ibang mga paint defects na nakikita natin sa architecture. So, yun. Ang spreading rate naman nito ay sa single coat po niya sa isang galon. Ito isang galon to eh. Isang galon niya is nasa 22 to 25 square meters po ang single coat na pwedeng lagyan. No, depende sa brand. Maraming brand dyan. Nandyan po si Hudson, nandyan po si Boysen, nandyan po si Sparrow, meron po iba, Wilcoat and everything. Marami pong mga brands na available po yan sa market. No? Yung mga madalas na gumagamit na ito, alam na nila yung mga brands na hinahanap nila. Kasi syempre, ibang brands, iba-ibang formulation yan. Kung gaano kakapal, yung hiding, yung opacity niya. So, depende po yan sa brand. Okay? Now, ang color na available po nito, meron po yung white, meron pong gray, meron po yung red oxide. Before, meron pa yung synchromate, pero bira na ngayon kasi pinagbabawal na yun at saka yung red lead. No? Yung red lead before, wala na rin sa ngayon. Di ko alam kung may mga gumagawa pa, pero sa ngayon, ang madalas po na available is yung white, gray, at saka black and red oxide. Okay, so yun po ang metal primer. Okay, punta naman po tayo sa epoxy primer. Ang epoxy primer po ay 2 component po yan. 2 component na epoxy base. So sinasabing epoxy base kasi ang ginagamit po dito na resin ay epoxy resin, no? Kaya epoxy base po siya. Industrial grade po ito, no? Pag sinabi industrial grade, pwede po yan sa marine, pwede po yan sa sa concrete, pwede po yan sa iba sa mga bangka. Yun, madalas gumagamit na ito sa mga bangka nung nag-start po ako ng career ko sa paints, no? Ito po mga epoxy paints po ako talaga, no? So yun. So, 2 component siya. Ito yung base. Ito naman yung catalyst. No? Hindi po yan matutuyo o hindi po yan titigas. Matutuyo naman siya kapag wala yung catalyst. Pero, ang tamang term, hindi siya mag-cure. Hindi siya magda-dry o hindi siya mag-harden kapag walang catalyst. Matutuyo siya kapag may catalyst. Pero pag ginano mo ng kuko, ang tendency po, babaon yung kuko parang hindi siya tumitigas talaga, pero tuyo na siya, pero wala siyang tigas, no? Madali po siyang kutkutin. So, kailangan po ng hardener. Okay? So, yan. So, ang mixing ratio nito ay 3:1. So, 3 part ito, 3 part po ang laman yan, 3 part siya. So, sabihin, ang laman ni isang ganito ay ito kasi litro, no? 1 liter po yan. 3 1/4 liter po ang laman nito. So, hindi po siya puno. Huwag po kayong magulat pag bumili kayo nito na hindi siya puno. Medyo maamoy lang to. Iba yung amoy ng epoxy. Ito, amoy gas. Okay? Now, 1/4 naman ang catalyst. Okay? So, ito, pag hinalo mo lahat, be sure na magagamit mo siya within 4 to 8 hours. Dahil pag inabot yan ng kinabukasan, titigas na po yan. Okay? Kung hindi man yan titigas, maaabot ng sabihin natin mga ilang araw bago titigas, pero wala na, nag-cure na po yung yung nag-bind na po ang epoxy resin niya at saka yung hardener niya, yung catalyst niya. Titigas din siya eventually. Okay? So yan. So ang mixing ratio, 3/4 nito, 1/4 ng catalyst or 3:1 kung sabihin. And yung reducer nito, epoxy reducer po ang gamitin nyo or epoxy thinner, no? Kasi pag yung kadalasan na practice ginagamit dito lacquer thinner. Ang problema pag lacquer thinner, mas magastos po kasi mas mabilis mag-evaporate po yung lacquer thinner. Dagdag ka ng dagdag. Okay? Ang best po na ginagamit talaga dito or design para sa kanya ay epoxy reducer or epoxy thinner. Okay? So yan, so 3:1, ang maximum po na epoxy thinner dito ay 10%. Okay? So dito 10%, dito 10% din. Or pwede nyo namang matansya, pag nagmi-mix kayong ganyan, makita nyo naman yung viscosity. Pang viscosity ang ano lang naman, so ang thinner. Okay.
So ito ay natutuyo via chemical reaction. Ito naman natutuyo siya, evaporation. Okay? So yan. Ang spreading rate po nito ay per gallon is 20 to 25 square meter din siya per single coat. Okay? Ang kulay na mayroong available nito sa market ay gray, black, white, red oxide. Meron din siya. May mga synchromate pa nito. May mabibili ka pang synchromate. Red lead lang ang wala. Okay? So, yun po yun. Now, ano ang application nito ay by brush, roller, or spray. Okay? Ang top coat po nito, ang best na top coat po dito ay epoxy enamel. No? May video tayo neto regarding po sa mga epoxy lang. Ilalagay ko po sa description. Tutok ko lang po doon is about epoxy paints. Okay? So yun. So epoxy, pero dahil ito nga industrial grade, pwede po siyang itapkutan mo ng quick drying enamel. Pwede pong tapkutan ng lacquer. No? Actually, doon sa mga nagdodoko or yung nagdopont finish, no? Lacquer finish po yun. No? Doko kasi galing po yun sa DuPont Corporation. Doon po nag-originate ang salitang doko. So lacquer po 'yun, no? Lacquer base na halimbawa nagde-design. Ang ito yung pinaka ilalim nila, yung epoxy primer. Ang kagandahan sa epoxy primer, hindi po siya madaling dahil industrial grade siya, hindi siya nalulusaw ng mga medyo mababang sa kanya, mababang grade ng thinner. Actually, meron akong thinner din, may video ako regarding sa mga thinners, different ng mga thinners, ilalagay ko rin po sa baba ng video. No? Pwede siya sa lacquer, pwede acrylic, itap coat, pwede rin acrylic, yung acrylic, solvent based acrylic, no? Yung mga pang-automotive. May mga gumagawa din nito na tinatapkutan ng urethane, pero na yan, expertise na yun sa pagpipintura. Actually, minsan ako gumagawa ako nun. Kapag hindi na ako gumagamit ng sistema, talaga ng mga pang-urethane. So, gumagamit din ako na ito. So, that's the epoxy primer. Okay? So, yan po ang ibahan ng dalawang dalawang pintura na yan. Kung meron po kayong mga comment, just comment below lang po at sikapin po nating masagot po ang inyong mga katanungan, and please like, share, and subscribe po sa ating mga video para po mas marami pa po tayong ma-reach. So yun, maraming salamat once again. Ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez. Good day and happy painting everyone.